ang pagtaas ng bilihin. Gusto nila patuloy sa gutom ang Pilipino habang sila lumalangoy, nagbibilang na pera, nakatulog sa magagandang mga sasakyan, magagandang mansyon na naka-aircon. Magandang umaga sa lahat ng mga Pilipinong patuloy na lumalaban, naninindigan, may prinsipyo, may dignidad, kahit lutang sa utang, gutom, patuloy na lumalaban para sa kanilang prinsipyo at dignidad. Hindi kagaya ng mga ilang opisyal ng gobyerno na puro nakaw, puro kurap ang mga gago. Ang Administrasyong Marcos ay malinaw na bobo, malinaw na tanga, malinaw na lutang. Sabi ng Administrasyong Marcos, hindi daw pwedeng suspindihin ang VAT ng produktong langis dahil malaki ang mawawala sa gobyerno. Pag sinuspinde yung VAT na yan, mababawasan yung maleta na ninanakaw nila Ralph Recto, nila Raul Manuel, Laila de Lima, Zaldico, Martin Romualdez, at pati sila Abante. Kahapon, nakipagtalakayan ng ating paboritong congressman na si Leandro Libiste. Kaharap niya yung mga tigulang na magnanakaw na congressman. Sinabi rin ni Libiste na wala masyadong tutol sa mga ibang buhaya na nasa House of Representatives sa pagsuspindi sa VAT ng langis. Kaso daw ang problema, ayaw daw nung mga appointed ni Bongbong Marcos, so mga demonyo nakapaligid ba? Marami kasing demonyo na nakapaligid sa Malacanang ngayon. Yan sila Ralph Recto, mga demonyo, mga buang yan lahat. Mga kawatan ng mga gago na yan. Diba? Kaya ayaw nila yan. Gusto nila patuloy ang pagtaas ng bilihin. Gusto nila patuloy sa gutom ang Pilipino habang sila lumalangoy, nagbibilang na pera, nakatulog sa magagandang mga sasakyan, magagandang mansyon na naka-aircon, habang ang Pilipino nasusunog sa pamamasada na langis lang ang nabibili, walang pagkain pag-uwi sa bahay. At siyempre, congratulations din sa kay John Vic Rimulya sa kanyang ano nga ba itong ano niya na huliin ang walang damit, huliin ang nagsisigarilyo. Gago may itong John Vic Rimulya, duwag ang gago. Huliin ang walang damit, pabayaan ang magnanakaw. Gago itong si John Vic. Gago! Gago ba siya? Gago! Gago ba siya? Gago! Gago ba siya? Gago si John Vic Rimulya. Huliin ang mga nakahubad, pabayaan ang mga magnanakaw. Walang bayad itong tarantado na to. Matapang lang naman si John Vic kasi maraming pulis na nakapaligid. Pero kung walang pulis yan, bayot ang tarantado na yan. Bayot! Tignan mo yung kuya niya sa ombudsman. Anong sabi niya? Ang kapal ng mukha ni Leandro Libiste. Para paglaruan ang mga negosyo dito, mga prangkisa, sabi niya, mas makapal ang mukha mo. Yung anak mo, nahulian ng shabu. Gagong ombudsman ito, no? Nahulian ng marijuana. Ang paliwanag naman ng anak niya, ay tatay, hindi ko kasi alam na marijuana pala yung dineliver. Ano yon? Nag-order ka sa Shopee ng tsinelas, dumating medyas, tarantado. Tarantado! Tarantado ba siya? Tarantado! Tarantado ba siya? Tarantado! Mabibingi ang Supreme Court dahil aaraw-arawin natin hanggat hindi magdidesisyon ang kataas-tahasang hukuman ng Republika ng Pilipinas. Hanggang ngayon, ilang araw na ang nakakalipas mula nung hinatid natin ang mga pirma ng Pilipino para marinig kung ano ang desisyon ng Supreme Court. Hanggang ngayon, wala pa rin tayong naririnig na desisyon mula sa kataas-tahasang hukuman ng malungkot na Republika ng Pilipinas.
Titigil ba tayo? Titigil ba tayo? Araw-arawin natin. Sanay tayo sa gutom, sanay tayo sa uhaw, sanay tayo sa init at mabibingi lahat ng opisyal na gobyerno na hindi makikinig sa boses ng taong bayan at mas pakikinggan nila ang boses ng mga ilang opisyal na puro nakaw. Mahirap kasi magsalita. Kagabi si Kiko Barsaga sumuko kasi may warrant. Dahil sinabi niya, si Martin ay magnanakaw. Ang mga kasama ko sa House of Representatives, binabayaran, sinusuhulan ng mga negosyante. At sada na naman ang kaso ni Kiko Barsaga. Si Martin Romualdez hanggang ngayon malaya pa rin ang tarantado na pisot na yan. Tarantado! Di ba? Wala na tayong pagkakatiwalaan mga kababayan. Kung kaya tayo ay nandito palagi sa harapan ng Supreme Court upang manawagan sa kanila na tulungan ang mamamayang Pilipino at huwag pakinggan ang ilang mga congressman ngayon ay naghihiring sila sa Justice on Committee para i-impeach si Sara. At sa lahat ng congressman mga kababayan kong Pilipino na buboto para ma-impeach si Sara ay siguraduhin natin na lahat sila zero sa eleksyon. Kaya ba natin? Kaya ba natin? Lumaban tayo hanggang sa uli at iupo ang dapat mamuno sa ating bansa. Hindi ang lutang, hindi ang adik, hindi ang kurap. Dapat Duterte tayo dahil Duterte ang totoong may malasakit sa ating bansa. Sabi nga ni Mayor Baste, ang tatay niyang si PRRD nung tumakbo, dalawa lang ang plataforma. Walang korupsyon, walang adik. Yan daw ang plataforma ni PRRD. Tumakbo si Marcos, nanalo, dalawa din daw ang plataforma niya. Mangurakot at ibalik ang adik. Maraming salamat at maganda.